Dear Papa Van, pamilyar ba kayo sa istorya ng mag-asawang Abraham at Sarah? Yun kasi ang pinakapaborito kong Bible story. Bagaman marami rin namang magaganda, subalit yun po ang tumatak sa akin. Matagal na panahon nilang hiniling na biyayaan sila ng anak at ibinigay yun ng Diyos sa kanila sa katauhan ni Isaac. Bago ko po umpisahan ang paglalahad ng aking kwento, magpapakilala po muna ako. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Martin. 50 years old. Pareho kami ng asawa kong si Joanna na avid listener ng programa niyong Barangay Love Stories. Sa kasalukuyan, may maliit kaming grocery store sa palengke na nagsisilbi naming kabuhayan at pinagkakaabalahan. Banding na po naming mag-asawa ang pakikinig sa inyo, Papa Van. At isa sa mga pinakagusto naming kwento ay yung tungkol sa pamilya. Mahigit 2 dekada na po kaming kasal ng misis ko. Nagkakilala kami noon sa isang church service sa lugar namin. Lagi po kasi akong nagsisimba tuwing linggo at sakto pang nakatabi ko sa upuan si Joanna. Simula noon, palagi na kaming nagkikita at nagtatabi sa upuan. Hanggang sa naglakas loob na akong kausapin siya. Kung tadhana man ang tawag doon, masaya ako kasi pinagtagpo kami sa bahay ng Panginoon. Naging magkaibigan kami ni Joanna hanggang sa nahulog ako sa kanya. Akala ko pa nga ay wala akong tsansa sa kanya kasi nung una sinabi niyang may nagugustuhan siyang iba. Nilihim ko yung nararamdaman ko sa kanya hanggang sa di ko na kinaya. Humingi pa ako ng senyales sa Diyos kung dapat ko bang ipagtapat sa kanya ang feelings ko o itago na lang yon habang buhay. Nung araw na yon, hindi kami nagkita ni Joanna sa simbahan dahil sa ibang oras ako dumalo ng misa. Sinadya ko yon para makapagdasal ng taimtim. Paglabas ko ng simbahan, nakatanggap ako ng text message mula kay Joanna. Sinabi niyang hinihintay niya ako sa simbahan sa parehong oras kung kailan kami nagsisimba. Hindi raw ako dumating kaya nag-alala siya. Doon ko na sinabi sa kanya na mayroon akong sasabihin kaya nagkita kami sa plaza. Hindi ko na po masyadong idedetalye yung nangyari kasi sa huli, nagkaalaman kami ng nararamdaman sa isa't isa. Naging magkasintahan kami at makalipas ng ilang taon ay hiningi ko na po ang kanyang kamay upang may kasal siya sa akin, Papa Van. Oh, mahal. Dinalang kita ng tsaa. Salamat, mahal. Ilapag mo na lang muna dyan sa lamesita. May tinitingnan lang ako dito sa cellphone ko. Sige. Ano ba yan? Pwede ko bang makita? Oo naman. Halika, tabihan mo ako dito sa sofa. Okay. Ito, tingnan mo. Mga picture namin kanina sa daycare na sinend ng nanay nung estudyante kong nag-birthday. Doon kasi ginanap kaya may pa-party para sa mga bata. Wow, nakakatuwa naman. Siya ba yung celebrant? Oo, 5 years old na siya, mahal. Tingnan mo ibang picture niya, ang cute! Hala, oo nga. Kita pa dimple niya habang nakangiti. Napakagwapong bata.
Matalino rin yan. Expressive pa at makwento. Marami siyang tanong pero alam ko curious lang siya. Ay, siguro kung nabuhay lang yung baby natin, magkasing bibo sila, mahal. Naisip ko rin yan. Kasing edad na rin siguro niya yung panganay natin. Ay, naiisip ko tuloy minsan kung mabibiyayaan pa ba tayo ng anak. Kahit isa lang sana, kontento na ako. Wala namang imposible. Basta magtiwala lang tayo. Kung sina Abraham at Sarah nga, nagkaroon pa ng anak kahit matanda na sila. Alam ko naman yun. Kaso parang hindi naman pwedeng mangyari sa atin yun kasi magkaiba yung panahon nila kaysa sa panahon natin. Ngayon pa nga lang na bata pa ako, hindi na tayo magka-baby. Paano pa kaya kung tumanda na ako tulad ni Sarah, di ba? Oo nga, mahal. Pero ang punto ko kasi, wag muna tayo mawalan ng pag-asa. Gabi-gabi pa rin naman ako nagdarasal na makabuo na tayo at maging malusog yung baby natin hanggang sa makapanganak ka. Pero sa sinabi mo parang sumusuko ka na. Di naman sa sumusuko na ako. Pareho lang din naman tayo ng pinagdarasal eh. Alam mo naman kung gaano ko nakagusto maging isang ina, di ba? Nagturo ako sa daycare kasi malapit ako sa mga bata. Kaya nga ang bigat sa pakiramdam ko kapag gumagraduate na sila. Para ko na rin kaya silang mga anak. Sigurado ako na hindi ka nila makakalimutan, mahal. Alam ko kung gaano mo kamahal mga estudyante mo. Talaga, mahal? Oo naman. Hintayin mo silang lumaki. Maaalala ka nila at babalikan para kumustahin at pasalamatan. Bihira kasi yung kagaya mo na ginagawa talagang passion yung pagtuturo. Isa pa, sigurado rin ako na kapag nagkaanak na tayo, magiging mabuti kang ina sa magiging anak natin. Ikaw din naman, mahal. Magiging mabuting ama ka. Kasi ngayon pa lang nakikita ko ng isa kang mabait, responsable at maaasahang padre de pamilya. Napaka-hands-on mo sa mga pamangkin mo. Ngayon pa nga lang nakikita ko na sa'yo yung pagiging isang mabait, responsable at maaasahang padre de pamilya. Alam ko kung gaano mo sila kamahal bilang tito at pangalawang tatay na rin. Yun yung mga katangian mo na nagustuhan ko sa'yo, mahal. Mahal ko talaga yung mga pamangkin kong yun. Gusto kong maramdaman nila na ligtas sila sa pamilya natin. Na kapag may problema sila, sa pamilya natin sila tatakbo at hindi sa kung ano-anong bisyo. At yun din ang gusto kong maramdaman ng magiging anak natin, mahal. Na pwede niya tayong pagkatiwalaan sa lahat ng bagay kasi mga magulang niya tayo. Yun din yung hiling ko at laging dasal. 3 taon na po kaming nagsasama ni Joanna bilang mag-asawa pero hindi pa rin kami noon binibiyayaan ng anak, Papa Van. Malaking dagok po yun sa aming mag-asawa lalo na't 2 beses nang nakunan si Joanna. Mahina kasi ang kapit sa matres niya kaya madalas nalalaglag. Masaya naman po kami ni Joanna pero alam namin na mas mabibigyang kulay ang tahanan namin kapag may supling kami. Hindi po kami mayaman, Papa Van. Private employee lang ako at mababa ang posisyon pero may ipon naman kahit paano. Saka hanggang 2 anak lang ang plano namin pero mukhang malabong mangyari yon dahil sa mga trahedyang pinagdaanan naming mag-asawa sa pagkakaroon ng supling. Nung una, hindi kami makausad sa pagkawalan ng panganay namin pero hindi pa rin kami nawalan ng pag-asa. Naniniwala kasi kaming mag-asawa na kapag may gusto ka na isang bagay, hindi ka dapat tumigil sa pagdarasal para doon. Kapag tumigil ka kasi sa pagdadasal, ibig sabihin, hindi na yon mahalaga sa iyo. Yun po ang pinanghawakan namin ni Joanna kaya pagkalipas ng ilan pang taon at isa pang miscarriage, ibinigay na po sa amin ang kaisa-isa naming anak na pinangalanan naming Gabriel. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 20 taon, ganap na binata at college student na po ang anak namin, Papa Van.
Ano po, nagustuhan niyo po ba yung mga pagkain nila rito? Okay din naman mga pagkain nila rito, nak. Itong kare-kare, masarap. Ang crispy nitong bagnet toppings. Itong ensaladang talong, gusto ko rin yung timpla. Kahit yung Java rice nila rito, masarap din po, ma. Ikaw po pa. Mukhang natahimik na po kayo ah. Ano pong masasabi niyo sa mga pagkain dito? Mas masarap pa rin luto ng mama mo, nak. Para sa akin, wala pa rin tatalo doon. Tingnan mo tong papa mo, nambola pa. Tama ka naman po ron pa. Pero syempre, may iba pa rin putahe na hindi niluluto ni mama. Kaya yun yung in-order natin dito. Pero parang gusto kong pag-aralang lutuin tong kare-kare nila. Kaso di naman kumakain ito papa mo. Sumasakit tiyan niya sa peanut butter. Pwede naman pong tayo na lang yung kumain, ma. Sa bagay, inggitin natin yung papa mo. Baka naman kalimutan mo nang lutuin yung mga paborito ko, mahal ah. Pwede ba naman yon? Siyempre di ko yun makakalimutan. Nagtampo naman agad si Papa. Maiba tayo, nak. Kumusta naman pag-aaral mo? Ayos lang naman po pa. Ganun pa rin. Anong ganun pa rin? Binubuli ka pa rin ba ng mga kaeskwela mo? Di pa ba sila tumitigil? Nakausap ko na nung nakaraan yung din nyo ah. Okay na po yun, ma. Hindi na po nila inulit yung ginawa nila. Kaya wag na po kayo mag-worry ni Papa. Yung ibig ko pong sabihin dun sa sinabi ko, wala namang bago. Ay, meron pala. Ano naman yun? Ano po kasi? Ano ba yon, nak? Sabihin mo na sa amin ng papa mo. Alam mong hindi ka namin tinuruang maglihim sa amin ng mama mo. Alam ko naman po yun pa. Kaya nga po sasabihin ko na sa inyo ni Mama. Pero wag po kayong magagalit ha. Bakit? May bagsak ka bang grades? Wala po pa. Mahal, wag mo nga munang pangunahan yung anak natin. Ay, nak, sabihin mo na kasi. Pinapakaba mo naman kami ng papa mo eh. Relax lang po kasi kayo, ma. Yung totoo kasi, may nagugustuhan na po akong babae. Talaga, nak? Ay, tingnan mo nga naman, mahal. Binata na tong anak natin. Kaklase mo ba siya? Hindi po pa. Magkaiba kayo ng course? Hindi rin po, ma. Ha? Eh ano, nak? Hindi na po siya nag-aaral kasi nagtatrabaho na po siya, ma, pa. Ano ka mo? Ibig sabihin, mas matanda siya sa'yo? Opo, pero 2 taon lang naman. Paano mo siya nakilala, nak? Barista po siya dun sa cafe na kinainan namin ng friends ko. Siya po yung nag-serve sa amin. Tapos, ayun, nagkaroon ako ng chance na makausap siya. Mabait po siya at maganda rin. Gusto ko po sana siyang ligawan. Eh, wala naman siguro masama doon kung pareho kayo ng nararamdaman. Kaso, Nag-aaral ka pa, Gabriel. Di mo ba naisip na baka makasagabal yung pakikipagrelasyon mo sa pag-aaral mo? Hindi naman po pa. Kaya ko naman po pagsabayin. pero bakit hindi na siya nag-aaral? Graduate na ba siya kaya nagtatrabaho na siya? High school lang po tinapos niya, ma. Kinailangan na niya magtrabaho kasi binubuhay niya yung isa niyang anak sa pagkadalaga. Ano? May anak na siya? Opo pa. Nakita ko na nga po yung bata at close na agad kami. Hindi pwede. Mahal! Pa naman. Anong pa naman? Sabi ko hindi pwede. Hindi kami pumapayag ng mama mo na ligawan mo yung babaeng yon. Pero pa, mabait naman siya. Ma, di ba sabi niyo wala namang masama kung liligawan ko siya? Wala nga, pero tama ang papa mo. Pag-aaral muna yung atupagin mo, hindi pag-girlfriend. May tamang panahon para sa pakikipagrelasyon. May tamang oras nga po ba? O baka ayaw niyo lang talaga sa kanya kasi may anak na siya? Gabriel! Para kasing hinuhusgahan niyo na agad siya kahit di niyo pa siya nakikilala. Hindi na namin siya kailangan makilala. Sapat na yung narinig namin ng mama mo yung tungkol sa kanya. Hindi mo siya liligawan. Uunahin mo yung pag-aaral mo. Naiintindihan mo ba? Opo pa. Sige na. Tapusin na natin yung pagkain para makauwi na tayo. Pinalaki naming may takot sa Diyos ang aming anak, Papa Van. Sinanay namin siyang kasama tuwing nagsisimba. Masaya kami ni Joanna kasi nakikita naming masunuring anak si Gabriel. Magalang din siya. May respeto sa kapwa, mahinahon at mapagmahal.
Para sa amin ng misis ko, isang biyaya ang magkaroon ng anak na hindi sakit sa ulo o bastos sa magulang. Marami kasi akong naengkwentro na kabataang walang modo, kaya naman sinabi ko sa sarili ko na hindi ko palalakihin ng ganoon ang magiging anak ko. Papa Van, mahal na mahal namin si Gabriel kasi siya lang ang kaisa-isa naming anak. Para sa amin ni Joanna, siya yung sagot ng Diyos sa matagal naming panalangin na magkaroon ng supling. Kaya sa abot ng makakaya ko, nagsikap ako sa pagtatrabaho upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang anak namin. Simula elementarya hanggang koleyo. Nasa pribadong eskwelahan si Gabriel. Kahit di kami mapera, binigyan namin siya ng komportableng buhay. Ang tanging hiling lang namin ay tapusin niya ang kanyang pag-aaral bago bumuo ng sariling pamilya. Pero gumuho lahat ng pangarap namin para sa kanya nung may ibinalita siya sa amin, Papa Van. Edukasyon lang ang maipapamana namin kay Gabriel, kaya pinagtatapos muna namin siya ng pag-aaral bago sana siya magkaroon ng sariling pamilya. At kung dumating man ang araw na mag-aasawa na siya, hiling namin na sana ay matuto siyang pumili ng disenteng babae. Yun bang katulad ng mama niya? Mabait, maunawain, may respeto at may takot sa Diyos, pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari, nagalit at nadismaya po ako kay Gabriel nang makabuntis siya. Pero hindi ko naman siya pwedeng kamuhian ng matagal dahil anak ko pa rin siya. Tinanggap namin ni Joanna ang magiging apo namin sa babaeng nabuntis ni Gabriel. Kinargo namin ang lahat ng gastusin sa mga check-up nito hanggang sa panganganak. Hindi kasi kami pumayag na huminto sa pag-aaral ang anak namin para magtrabaho tulad ng plano niya simula nang malaman niyang magiging tatay na siya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na siya mapapatawad kung pati yun ay hindi niya pa matutupad. Bukod doon, hindi kami sumang-ayon na magsama sila sa isang bubong dahil di naman sila mag-asawa. Ayaw pa rin namin silang ipakasal dahil hindi namin gusto yung babaeng nabuntis niya, Papa Van. Sa huli, walang nagawa si Gabriel kundi sundin kami ng mama niya. Pero isa na namang pagsubok ang dumating sa pamilya namin. Premature baby kasi ang anak ni Gabriel. Umabot sa puntong nag 50-50 ito sa ospital hanggang sa binawian na ito ng buhay. Yun po ang dahilan kung bakit nalubog kami sa utang, Papa Van. Naubos kasi ang perang inipon ko dahil sa gastusin simula nang malaman naming nakabuntis si Gabriel. Hindi rin kasi namin inaasahan na magkakaroon ng komplikasyon ang panganganak ng girlfriend niya na nauwi pa sa pagkawala ng apo namin. Dinamdam ng pamilya namin ang nangyari, lalong-lalo na ako. Pero hindi ko po yon pinakita o pinahalata sa kanila. Sinolo ko po ang pagluluksa at pamomroblema sa pagbabayad ng mga nilon ko para sa hospital bills. Bitiwan mo nga ako, Joanna. Kaya ko sarili ko. Ay, Martin! Ay, tutulungan kitang tumayo. Oh, dahan-dahan. Kaya ko nasabi sarili ko eh. Ma, ayos lang po ba kayo? Oo, nak. Ayos lang ako. Pa, bakit niyo naman po tinulak si Mama? Paano kung nasaktan siya? Sus! Di naman na paano mama mo. Tsaka masyado kasi siyang pakialamera.
Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi kita pinakikialaman. Tinutulungan kitang bumangon kasi kulang na... Tinutulungan daw. Sinabi ko naman sa'yo na kaya ko eh. Pa, bakit po ganyan kayo makipag-usap kay mama? Wala namang mali ron ah. Alam mo kung ano yung mali? Yung masyado kang pabida. Hindi po ako pabida. Kayo po yun. Anong sinabi mo? Totoo naman po Iinom-inom kayo tapos uwi kayo rito para manakit. Ba't sumusobra ka ng bata ka ah? Tatay mo ako, baka nakakalimutan mo. Anak, huwag ka nang sumagot sa papa mo. Lasing lang siya. Oy, Joanna. Hindi ako lasing ah. Tsaka wag mo kang ipagtanggol yung bastos na yan. Lumalaki yung ulo kasi lagi mo kinakampihan. Anak mo yung tinatawag mong bastos, Martin. Saka sa inaasal mong yan, sino sa inyo yung mas bastos? Eh di yung anak mo. Sa tingin niyo po ba respeto kayo sa ginagawa niyo ngayon? Bakit? Nirespeto mo ba kami ng mama mo nung nakabuntis ka? Mas inuna mo pa yun kesa sa pag-aaral mo. Oh, ano nangyayari? Pinarusahan ka ng Diyos. Kinuha sa iyo yung anak mo kasi sinuway mo kami ng mama mo. Ay, ano ba yung pinagsasasabi mo sa anak mo, Martin? Tumahimik ka na nga. Bakit ako tatahimik? Eh matagal na ako nagtitimpi sa kanya. Kasalanan ng anak mo kung bakit namatay ang apo natin, Joanna. Hindi ko naman po kontrolado yung nangyari, saka masakit pa rin sa akin na nawala yung anak namin, pa. Hindi sana mawawala yung anak mo kung hindi mo sinuway ang utos namin sa'yo ng mama mo. Pinagsabihan ka na namin na huwag ka muna makikipagrelasyon, pero matigas ang ulo mo. Tapos magugulat na lang kami na nakabuntis ka? Ayos ka rin, no? Akala mo madali lang magpalaki ng anak, eh wala ka pa namang nararating sa buhay. Kaya nga po sinabi ko sa inyo na magtatrabaho na ako. Pero gusto niyo na tapusin ko yung pag-aaral ko. Malamang! Anong trabaho yung papasukin mo? Sige nga. Eh wala ka namang alam sa pagbabanat ng buto. Martin, sinabing tumahimik ka na. Isa ka pa! Kanina mo pa ako pinatatahimik ah! Namuro ka na! Pa, bakit niyo sinaktan si mama? Ay, anak! Ano ka ba naman, Martin? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Bakit mo sinuntok ang anak natin? Tinuruan ko lang ng leksyon ng bata ngayon. Masyado ng bastos eh. At ikaw naman, kinukonsinti mo pa. Kaya di natututo eh. Akala laging tama yung ginagawa niya. Hindi ganyan magdisiplina ng anak. Saka kailan ka pa natutong manakit? Kahit ako nagawa mo na ring saktan. Nakatikim ka lang ng alak, naging ganyan ka na. Hindi na kita kilala. Papa Van, hindi ko po sinasadyang masaktan si Joanna. At yun din po ang unang beses na napagbuhatan ko ng kamay si Gabriel. Simula pagkabata, ni minsan na hindi ko siya napagbuhatan ng kamay. Pero nung sandaling yun, hindi ko nakontrol ang sarili ko. Dala na rin siguro ng impluwensya ng alak na natutuhan ko ng inumin hanggang sa maging bisyo ko na ito. Hindi po ako naglalasing dahil masama yon sa kalusugan at labag sa mga aral ng Diyos na nasa Biblia. Kaya ganun na lang ang pagkagulat ng mag-ina ko nang maglasing ako nung araw na yun. Ang mas malala, naging bayolente ako at nasaktan ko silang dalawa. Dahil sa nangyari, naging malayo ang loob sa akin ni Gabriel. Natakot siya sa akin. Hindi ko naman siya magawang suyuin dahil malaki na rin noon ang problema ko sa pera. Hindi rin nila alam na nabaon na ako sa utang dahil nalulung ako sa bisyo. Hindi na lang alak ang pinagkakaabalahan ko ng mga panahon na yon. Natuto na rin akong manigarilyo at magsugal. Pumapalya na rin po ako sa pagbibigay ng pera sa misis ko para ipambayad ng bahay na tinitirhan namin. Kaya dumating po yung puntong pinalayas na kami. Naranasan namin ang isang gabi na natulog sa bangketa dahil hindi kami agad nakahingi ng tulong sa malalapit naming kamag-anak. Mabuti na lang at pinatuloy kami ng kapatid ni Joanna. Doon ko na pinagtapat sa misis ko ang lahat-lahat. Tulad ng inaasahan,
Nagalit siya sa akin pero pinatawad pa rin niya ako. Nangako ako kay Joanna na magbabagong buhay na ako. Pero di pa ako nakakabuelo noon. Nang nagkaroon po kasi si Gabriel ng malalang sakit, Papa Van. Mahal, kanina ka pa rito sa chapel ah. Ay, teka, uupo ako rito sa tabi mo para may kasama ka. Kinakausap ko lang ang Panginoon. Ipinagdarasal ko na gumaling na si Gabriel at wag mo na kukunin sa atin. Hindi pa ako handa, mahal. Ay, naniniwala akong naririnig tayo ng Diyos. Hindi niya pababayaan yung anak natin. Sana nga. Sana nga. Anong ibig mong sabihin? Pinagdududahan mo na ba yung kakayahan ng Diyos ngayon? Hindi naman sa ganun pero di ko lang mapigilan eh. Pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan ng pamilya natin, minsan napapatanong na ako kung may katapusan pa ba yung mga paghihirap natin. Siyempre meron. Hindi naman tayo habang buhay pahihirapan ng Diyos. May kailangan lang siguro tayong pagdaanan para matuto tayo. Tulad ng ganito kalaking pagsubok. Pag nalampasan natin to, mas lalong lalakas yung pananampalataya natin sa Kanya. Kaya sana, magtiwala ka pa rin, mahal. Sa bagay, tama ka. Bigla tuloy akong nahiya. Pagkatapos ng lahat ng biyaya at pagpapala sa atin ng Diyos, nagagawa ko pa siyang questionin. Ikaw ba, mahal? Naisip mo rin ba yun? Naisip na ano? Na-questionin ng Diyos? Oo. Naisip din, syempre. Pero di ko yun pinatatagal. Inaalis ko agad yung ideyang yun sa isip ko kasi kung babalikan naman natin kung gaano naging kabuti sa atin ng Diyos, mali talaga na maisip ko pa yun. Saka ikaw na rin nagsabi sa akin na pinakikinggan tayo palagi sa mga dasal natin. Kaya alam ko at nararamdaman ko, nagagaling pa si Gabriel. Ang laki ng kasalanan ko sa inyo ng anak natin, mahal. Nasaktan ko kayo ni Gabriel. Naglihim ako sa inyo. Nalulungo ko sa mga bisyo. Pero sa kabila ng lahat, pinatawad mo pa rin ako. Mahal kita at nangako tayo sa harap ng altar. Alam kong hindi ka mapanakit na tao. Alam kong hindi mo yun sinasadya kaya hindi kita basta-basta hinusgahan. Ang tanging hiling ko lang, huwag mo na sanang suluhin yung nararamdaman mo, lalo na kapag nasasaktan ka. Sabihin mo rin sana sa akin, nandito kami ng anak mo, pamilya tayo, di ba? Tayo ang huwaran ni Gabriel na magtiwala sa pamilya kasi ligtas tayo sa isa't isa, lalo na kapag nagsasabi tayo ng mga saloobin natin. Salamat, mahal. Maraming salamat talaga. Sising-sisi ako na nagawa ko kayong pagbuhatan ng kamay ng anak natin. Pakiramdam ko kasi, hindi ako naging mabuting ama at asawa dahil sa nagawa kong yun. Kaya habang buhay ko yung ihihingi ng tawad. Naging mabuti kang ama at asawa, mahal. Lagi mong tandaan yan. Pinapatawad na kita. Namin ang anak mo kasi alam namin na hindi mo na uli yun gagawin. Naniniwala kami sa'yo, mahal. Babawi ako sa inyo ni Gabriel kapag gumaling na siya. Sisikapin kong mabayaran lahat ng utang ko at iiwasan ko na rin yung mga bisyo ko. Magbabagong buhay ako at gagawin ko ang makakaya ko para maging mabuting padre de pamilya. Siguradong matutuwa si Gabriel pag narinig niya yan mula sa'yo, mahal. Sana magising na yung anak natin kasi namimiss ko na siya. Miss na miss ko na rin yung batang yon. Sa ngayon, umasa tayo sa mabuti
at magtiwalang magigising na siya. Dengue po ang naging sakit ni Gabriel, Papa Van. At hindi namin nakalain na magiging grabe yon. Kinailangan pa niyang salinan ng dugo habang nakakonfine sa ospital. Akala namin ay gagaling na siya pagkatapos noon pero nagkamali kami. Hindi bumuti ang kalagayan ni Gabriel at nagtagal pa siya sa ospital. Kung kani-kanino kami lumapit para humingi ng tulong, mapapribadong sektor man o sa gobyerno para sa bills at mga gamot na kailangan ni Gabriel. Hindi rin kami napagod ni Joanna sa pagdarasal upang pagalingin ng Diyos si Gabriel. Pero sa huli, nabigo kami, Papa Van. 5 araw pagkatapos ma-confine ni Gabriel, ay nagka-cardiac arrest siya. Saksi po kami ng misis ko sa pag-revive sa anak namin nung tumigil ang tibok ng puso niya. Hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay. Kahit maingay sa paligid ng mga sandaling yun, binalot pa rin ng nakakabinging katahimikan ng silid na kinaroroonan namin. Parang huminto ang oras sa paligid. Halos hindi na rin ako makagalaw sa kinatatayuan ko habang pinapanood si Joanna na pumapalaho ng iyak at yakap ang katawan ng anak namin na wala ng buhay. Hindi pa tuluyang rumihistro sa akin ang pangyayari. Hindi ko patanggap na kinuha na lang ng ganon kabilis sa amin si Gabriel, Papa Van. Ilang minuto pa ang nagdaan bago ako nakahakbang palapit sa nakalupaypay na katawan ng anak namin, Papa Van. Una ko pong hinawakan ang malamig niyang mga paa. Hinaplos ko po yun sa pagbabaka sakaling hindi pa siya totoong patay na. Sunod kong pinisil noon ang binti niya, pati braso at kamay niya. Sinalat ko rin ang pulso niya at dun ko nakumpirma na wala nang kahit katiting na indikasyon na buhay pa siya. Wala na po si Gabriel. Wala na po ang kaisa-isa naming anak ni Joanna, Papa Van. Iyak po kami ng iyak ng misis ko. Kapwa namin di matanggap na binawi na sa amin agad ang anak na matagal naming hiniling na dumating sa buhay namin. Dahil ba nagkasala kami sa Diyos, kaya niya kami pinarusahan ng ganon? Kasi kung oo, bakit naman sobrang bigat, Papa Van? Naging mabuti naman kaming tagapaglingkod pero hindi namin maintindihan kung bakit kinuha agad sa amin si Gabriel. Wala na kaming anak at napakasakit nun para sa amin. Hindi ko po matanggap na pagkatapos ng pagdadasal at pamamanata naming mag-asawa, na pagkalooban kami ng supling ay mawawala rin ito sa amin sa isang iglap lang. Durog na durog po ang puso namin, Papa Van. Dahil sa matinding lungkot, halos gustuhin ko nang sundan sa kabilang buhay ang anak namin ng mga sandaling yun. Gabriel, anak, nandito si Papa. Nandito rin si Mama, pati mga pinsan mo, mga tito mo, mga tita. Nandito silang lahat para sa'yo. Ayaw mo na ba silang makita?
Ayaw mo na ba sila makakwentuhan? May gusto sana akong sabihin sa'yo pero paano ko gagawin yun kung nakahiga ka lang dyan? Gising na anak. Kasi miss ka na namin. Gusto ko na naming mayakap ulit at marinig yung boses mo. Mahal, baka gusto mo munang umupo dun sa tabi. Kanina ka pa dyan sa harap ng anak natin. Hindi ka ba nagugutom? Hindi mo ba tatanungin si Gabriel kung di pa siya nagugutom? Kanina pa siya dyan nakahiga, mahal. Hindi siya... Mahal, tama na. Wala na si Gabriel. Wala na yung anak natin. Anong wala? Ayan siya oh. Natutulog lang siya. Sana nga tama ka. Sana nga natutulog lang siya kasi ang sakit-sakit at ang hirap tanggapin na hindi na siya magigising pa uli, mahal. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Gigising pa si Gabriel kasi marami pa siyang pangarap na tutuparin. Di ba tama si Papa, nak? Magiging engineer ka pa, tapos pupunta ka pa sa ibang bansa. Gagawan mo pa kami ng mama mo ng bahay. Marami ka pang gustong gawin, kaya huwag ka munang umalis. Pwede ba yun, nak? Huwag mo muna kaming iwanan ng mama mo, kasi hindi pa namin kaya na wala ka. Kung naririnig tayo ng anak natin, hindi niya gugustuhin makita na nagkakaganito tayo dahil sa kanya. Pero mahirap kasing tanggapin na iniwan na niya tayo. Ilang araw na lang, hindi na talaga natin siya makikita. Tuluyan na siyang mawawala sa atin, mahal. Bakit kasi kailangan pa niyang mawala? Kailangan ba talaga natin ito pagdaanan ng paulit-ulit? Alam kong may rason kung bakit nangyayari to sa atin, mahal. Hindi ko na alam kung ano pa yung rason na sinasabi mo. Kasi isa na lang yung malinaw sa akin ngayon. Sobrang sakit. Masakit mamatayan ng anak na matagal nating hiniling na makasama tapos binawi siya agad sa atin. Napakabata pa ni Gabriel, mahal. Marami pa siyang pangarap na hindi natutupad. Marami pang magagandang bagay ang pwedeng mangyari sa kanya na hindi na magkakatotoo kasi wala na siya. Kung pwede lang sana ako na lang yung pumalit sa kanya dyan. Bakit hindi, di ba? Kasi ako matanda na ako. Marami na ako pinagdaanan. Kahit papaano nagawa ko na yung mga gusto kong gawin sa buhay. Kinasal ako. Naging tatay na ako. Sana pwedeng hilingin sa Diyos na sana ako na lang yung kunin niya kapalit ng anak natin. Walang alinlangan kung ibibigay yung buhay ko. Mabuhay lang ng matagal si Gabriel. Mahal, huwag mo namang sabihin yan. Tiwala naman ako na kaya kang alagaan ng anak natin. Sakaling ako yung mawala. Pero ang hirap lang talaga tanggapin na siya pa yung nawala. Hindi ko yun matatanggap, mahal. Hindi ko kaya. Dahil sa nangyari, nawalan po ako ng tiwala sa Diyos, Papa Van. Question ko kung bakit niya kami pinarurusahan ng ganun. Ano yung gusto niyang matutuhan namin mula sa mga pagsubok na binigay niya sa buhay namin? Kailangan ba talaga na turuan niya kami sa masakit na paraan? Simula burol hanggang may libing si Gabriel, wala akong ibang bukang bibig kundi bakit niya kami pinabayaan? Bakit niya kami sinaktan? Hindi po makatarungan. Sa kabila ng lahat, napagtanto ko rin na hindi hihinto ang ikot ng mundo pag namatayan tayo. Babagal lang ito sandali para sa'yo pero pagkatapos ng libing, mapipilitan kang harapin ulit ang realidad ng buhay. Magpapatuloy ang lahat at matututuhan mong mabuhay sa sakit, kalungkutan at pighati habang hindi na kasama ang mahal mo sa buhay. Yun po kasi ang eksaktong pinagdaanan namin ni Joanna. Unti-unti na kaming nakakaraos sa buhay, Papa Van. Umuusad, ika nga.
dahil pareho na kaming may trabaho. Nakabalik na siya sa pagiging daycare teacher na iniwan niya nung nagkaanak kami. Nakapagparenta ng sarili naming bahay at nabayaran ko ng paunti-unti ang mga loans ko. Pero sa kabila ng lahat ng yon, masasabi pa rin naming mabigat, nakakapagod, at may kulang pa rin sa buhay namin. Alam kasi naming nagluluksa pa rin kami sa pagkawala ng anak naming si Gabriel, Papa Van. Anong ginagawa mo rito sa terrace, mahal? Hindi ka ba makatulog? Oo eh. Kaya nagpahangin muna ako. Tapos pinagmamasdan ko na rin yung mga bituin sa langit. Halika rito sa tabi ko. Upo ka. Samahan mo muna ako kung di ka pa inaantok. Oo. Nawala yung antok ko nung naramdaman kong wala ka sa tabi ko. Ay, ang ganda ng mga bituin sa langit. Oo nga. Bigla ko tuloy naalala si Gabriel. Kasi nung maliit pa yon, lagi niyang sinasabi sa atin na gusto niyang maging astronaut. Gusto niya raw kasi makarating sa buwan at makita yung mga planeta mula sa kalawakan. Natatandaan ko nga na paulit-ulit niyang sinasabi yon. Binilan mo pa nga siya ng libro tungkol sa solar system at yun yung pinakapaborito niyang basahin. Pero bakit nga ba siya nag-engineering sa koleyo? Kasi gusto niya raw tayong gawan ng bahay. At yun daw yung gusto niyang iregalo sa atin kapag nakapagtrabaho na siya. Kahit kailan, napakamaalalahanin talaga ng batang yon. Manang-mana siya sa iyo, mahal. Kahit na ang laki niyang tao at lalaking-lalaki kumilos, malambot ang puso niya. Kaya nga mahal na mahal ko yung anak nating yon. Mahal na mahal ko rin si Gabriel. Para sa akin, siya pa rin yung katuparan sa matagal nating hiling na magkaanak, mahal. At kahit na maaga siyang kinuha sa atin, naranasan pa rin nating maging magulang. Naging ganap akong nanay at naging tatay ka sa kanya. Para sa akin, yun yung pinakamahalaga. Kung may bagay man akong hinahangaan sa buhay ko, yun yung pananampalataya mo sa Diyos, mahal. Talaga? Paano mo nasabi? Kasi malakas at buo yung tiwala mo sa mga kaya niyang gawin. Pero hindi naman ako perpekto. Minsan ko na rin kinwestiyon ng Diyos nung akala ko hindi na niya tayo bibigyan ng anak. Oo, pero patuloy ka pa rin naniwala at nagtiwala sa Kanya. Tsaka sabi mo hindi mo pinapatagal sa isip mo yung ideya na yon. Ibig sabihin, nananaig pa rin yung lakas ng pananampalataya mo. Nung mga panahon kasi na parang hindi ko na alam yung gagawin sa buhay ko. At nung dumaan sa matinding pagsubok yung pamilya namin, natagpuan ko na lang yung sarili ko sa simbahan. Doon nagsimula ang lahat. Tapos doon din kita unang beses na nakita, mahal. Diba, sinabi ko na 16 pa lang ako. Alam ko nang gusto kong maging nanay. Oo, nasabi mo nga yun, mahal. Pero hiniling ko rin sa Diyos na matagpuan ko sa tahanan niya yung lalaking pakakasalan ko at mamahalin habang buhay. Oo, may iba akong nagustuhan bago ikaw. Pero sa huli, yung will pa rin ni God ang nasunod at yung sign ko pa rin na hiningi sa kanya yung nangyari. Ikaw yung lalaking hiniling ko sa Diyos na maging asawa ko, mahal. At si Gabriel yung anak na hiniling natin sa kanya na ibigay naman sa atin. Ngayong nakabalik na siya sa piling ng Panginoon, ibig sabihin nun, tapos na yung misyon niya dito sa mundo. Sa buhay natin. Kung nasaan man si Gabriel ngayon, sana lagi pa rin niya tayong gabayan at bantayan. Naniniwala ako na ginagawa na yun ng anak natin ngayon. Napakabait ng batang yun. Pinalaki natin siyang mabuting tao. Sana hindi tayo makalimutan ng anak natin, mahal.
Kasi lagi siyang nandito sa puso natin. Naniniwala ako na darating yung araw na magkikita-kita ulit tayo. Magkakasama ulit tayong pamilya. At kahit kailan, hinding-hindi na tayo magkakahiwalay pa. Mahirap magtiwala at maniwala sa Panginoon kapag inuulan tayo ng sunod-sunod na pagsubok sa buhay. Pero sa huli, siya at siya pa rin ang ating sandigan. Siya ang ating takbuhan sa oras ng pangangailangan. Tao lang tayo, madaling manghina, mawalan ng pag-asa at mapagod. Kaya importante na lagi natin siyang tawagan at kausapin sa pamamagitan ng pagdarasal at pananalangin. Yun po ang patuloy naming ginagawa ni Joanna hanggang ngayon. Masakit mawalan ng anak. Pero alam namin na tinupad niya ang aming dasal. Naranasan namin maging magulang. Kaya kahit saglit lang namin nakasama ang aming anak, walang pagsidlan ang kaligayahang hatid noon sa puso namin ng misis ko. Maraming salamat po, Papa Van. Sakaling mapili niyong i-ere ang istorya ko. Sana kapulutan ito ng mga kabarangay natin ng aral at inspirasyon. God bless po sa programa niyong Barangay Love Stories at bumubuo ng Barangay LS. Number 1 po kayo sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Martin. Minsan